kung droga daw yan, may isa pang dapat ipadukot, si Trump. Bakit daw? Paano dudukot siya sabi? Nasa yung taga ganun ba? Sabi kung gusto mong dukutin lahat ng adik, dukutin mo na lahat, huwag nang si Maduro. Yun ang sinasabi ko. Kaya nung ratification na nung BICAM, nag-no na ako doon. Okay. Dahil nga, hindi, sabi niya, pabayaan mo kasi maring kakaroon pa naman ng bito yan. Baka ibito ng Pangulo yung mga ayaw mong mangyari dyan, sabi niya. O, sige, sabi ko. Sana ang mabito ka ako yung unprogrammed appropriations, di ba? 243 billion, di ba? Nabito naman po, pero 92 lang. Hindi lahat. Hindi, yung mga nabito, hindi dapat mabito yung karamihan. Ganun ba? Sa totoo lang. Magtataka ka, ba't niya binito ito? Siya mismo nagpanukala. Nasa NEP lahat yun Originally, nasa Sa kanila lang galing pala yun. Dapat may ibibito galing sa Office of the President. Di ba? No, alimbawa, isa sa item na binito, yung budgetary support ng GOCCs. Opo. Yung mga GOCCs, importante yan dahil ito kapag kayan ay nabigyan mo ng tamang subsidies, ng tamang tulong. suporta, at yan ay nakabawi, ano? Opo. Kikita ng malaki yan, Sen. Malaking kita yan aside from our tax revenues. Ito yung non-tax revenue dito man gagaling. May mahigit tayong about, wala naman siguro 400. Palagay mo lang 350 na GOCCs. Halimbawa, kalahati nun kumita. Nakapagbigay sa'yo ng additional revenue. Tama. So, naalis ngayon yung budgetary support ng GOCCs. So, paano yung titigok-tigok na yun? Siguradong patay yun. So, pangalawa, yung perang parang hindi na ibayad sa mga LGUs sa matagal na panahon. Dapat na, kasi palaging may bahagi ang LGUs Doon sa kanilang ira, ho ba yan? Hindi lang ira, yung mga hindi pa naibigay. Okay. Karampatan na ibigay mo yun. So, nasa NEP yun inalis yun. Yun, mga previous years yun Sila mismo ang naglagay sa NEP. So, originally, nasa NEP. Paano may bibito yung ikaw mismo naglagay doon? Pero sa final, binito pala, Pero merong wala sa NEP, nalagay sa program, pero hindi nabito. Meron din nabito doon. Pero ang nabito doon, yung alokasyon sa government personal services requirement. Ito yung retirement, ito yung upgrading ng kanilang mga salaries. Na bahagi nun, nailagay sa program. Kaya nilagay doon para sana i-shield ang yung para hindi mabito. Nabito. Ang problema, kailangan din yun. Retirement benefits yun. Sa halip na maproteksyonan. Yung increase na sweldo yun Tapos, nasakripisyo yung mga program na noong pa'y ginawa na. Halimbawa meron tayong ginawang batas o isang programa na nilaunch noong 2015. Ito yung CARS Comprehensive Automative Resurgence Strategy. CARS program. Meron dapat financial incentive ito, tax incentive, para sa ganun, ma-encourage mo yung gumagawa ng kotse at saka yung mga parts. Nabito. Meron siya kasama naman na race. Revitalizing the automotive industry for competitive enhancement. Nabito rin ito. So yung ating iniisip na ma-encourage yung ating car industry. Local. Masuportahan ang local automotive industry. Wala na pala. Wala na yan. Di pa yung mga ginagawa pala sa na modern jeepney na gawang Pinoy. Wala kayo. Yung Saraw, Yan, yung Francisco, San Francisco. wala na naman. At ang pinakamalaking bahagi nito, yung counterpart natin sa mga foreign assisted projects, yung binanggit ko nung isang araw sa inyo. Ito yung mabigat kasi ang counterpart funding natin para dito, 35 billion. Ganito yan Halimbawa kayong dalawa ni Nelson. Isa kayong mga Pilantropo. Hindi kayo pilantropo. Eksperto kayo sa negotiation. Kasi in-identify natin itong mga lugar na to, strategic sa ating pagsulong bilang isang bansa. So, Nelson, kako, Jen. Magsama kayo, i-negotiate nyo to. Puntahan ninyo itong mga bansang ito. Makipagtawaran tayo kasi kailangan negotiate tayo dyan. Strategic itong mga ito. Eksperto kayong dalawa. At saka ito mga tagalan ng negotiation to. Nagtagumpay naman kayo. Nakapag-close tayo ng deal. Nakapag-close kayo talaga, So, kapag ka in-approve yung loan natin, merong counterpart tayo. Yung counterpart na yon, manggagaling sa GAA. Yun ang share ng gobyerno. Itinanggal mo itong 35 billion. Anong mukha niyong ihaharap ngayon?
Sasabihin ni Nelson, Jen, paano kaya tayo? Ano mukha natin iharap sa kausap natin? Ang galing nating makipag-usap. Umokay naman sila. Okay, pagkatapos nawala yung ating counterpart. Yung counterpart funding natin is a legal obligation. It's a contract. Tama po. O atras ka sa kontrata, ano sasabihin sa'yo ng ano mo? Nako. Ito pala bang kausap natin, ano ito eh, parang mga lasingata ito eh. Ang ganda ng usapan eh. Ba't ang gaganon? Meron ka pa bang maiinganyo sa susunod makikipag-usap pa sa'yo? Wala Halimbawa, na po. ikaw na, papalitan ko na lang kayong dala, pero kahit na sino pang ipalit mo siguro, baka hindi na rin Siyempre, maniwala. nag-uusap-usap din po yung malalaking negosyante na yan. Hindi lang yun. Dahil nga sa pagkakawalan, madidelay ngayon yung strategic development mo. Yes. Pangkaraniwan, nadidelay ng 4 na taon. Nako. O ano mangyayari? Example, yung Metro Subway mo na inumpisahan natin. Yan, ongoing na po yan eh. 2023. Ang dami na nating hinukay. Yes po. O paano to? Ibig mo sabihin, madidelay naman ng 4 na taon to. So, ito total Sa ba traffic tinanggal? natin na to. Wala ka na nga counterpart fund eh. Nako. Metro Subway at saka yung North-South Commuter Rail Train. Yung papunta doon sa... kung pupunta ka ng Tarlac, makikita mo yung nakalatag na yung Yes mga po. yung mga poste. Yung dadaanan ng tren. O di, madidelay na naman. Ito yung mga ganun na... Bakit kinakailangan yung importante, yung strategic, bakit yun ang yan? Bakit yun ang ibibito? Yun ang binito. Ako, ang panalangin ko, ibito sana ako yung AX na yun, wala akong paniwala dyan. Magkano na yun? 63 billion na 63 tayo? billion yung po. Padadaanin na naman yan sa politiko. Pupunta sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Pati mga teachers, kakasang ka pa. Kunwari, maglista ka nga ma'am nang bibigyan natin ng AX. Ayan, ano. Yung mga teachers naman, kung minsan napapakasangkapan din, ano. Lilista naman ang mga Tagu-tagu nga lang. Yes ano? po, Kasi naman, yung congressman, minsan nakakapag-endorse rin naman yun, ano. Totoo po naman, Mga loko-loko yung mga iba, ano. Ay, nako. 63 billion. Pagkaraniwan, napupunta lang doon sa mga kakilala nila eh. Yung mga katsokaran. Suki na po nila yun eh. Nabigyan mo kunwari, minsan lang yun eh. Pagkatapos, sinasabi ko sa yung MAIP, ito yung pangkalusugan. Po. Medical Assistance for Indigent Patients. MAIP. Ngayon, ang ginawa nila, MAIPIP. Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. MAIPIP. 51 billion. Ang laki pala. Tupad. 22 billion. Samantala mo sinuyod na namin eh. Tinanggal na pala yun, no? Hindi namin natanggal lahat eh. Binawasan. Pero parang yung namin, version namin, AX, parang 27 billion lang. Halos kalahati na wala, no? Naging 61 billion. Ibinalik. Chairman, bakit ang ganda ng pagkakasuyod natin Saglit lang, Sen, ha? Saglit lamang po. Ito muna susuyurin natin. Meron daw po kasing zero balance billing na ang DOH, Sen. Libre na po eh. At wala nang kailangan bayaran ng mga kwalipikadong pasyente sa mga pampublikong ospital. At tinitiyak nito na ang serbisyong medikal ay abot kaya at hindi na po pasanin sa bulsa ng ating mga kababayan. Sige nga, panoorin natin ang kampanya ng DOH tungkol dito. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat. Abot sa langit, na lang po magpasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Salamat po, DOH. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Sa dami ng usap-usapan,